Mas mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa ilang probinsya sa Mindanao kasunod ng pambobomba sa Cotabato City noong Lunes. Posible raw kasing muling umatake sa iba pang lugar ang mga nasa likod ng pambobomba na umano'y konektado sa grupo ng mga terorista. Makibalita tayo kay Rose Bernales ng GMA Davao. Patuloy na iniimbestigahan ng pinagsamang pwersa ng pulisya, militar at NBI ang lugar ng pinangyarihan ng pagsabog sa Cotabato City. Base sa mga nakalap na ebidensya, gumamit ng 5 kilo ng ammonium nitrate at gasolina sa paggawa ng bombang ginamit sa krimen. Inilagay daw ito sa isang nakaparadang sasakyan sa lugar. Ginamitan din daw ito ng cellphone bilang triggering device. Makikita ang tindi ng pagsabog sa amateur video na kuha ng isa sa mga kasama sa sinasakyan ni City Administrator, Attorney Cynthia Gianni Sayadi. Base sa impormasyong nakuha, masasabi raw na eksperto ang gumawa ng pampasabog. Ayon sa pulisya at kay National Security Advisor Cesar Garcia, posibleng may kaugnayan sa terrorist group ang mga nasa likod ng pambobomba. Hawig daw kasi ang sistema ng pagpapasabog sa estilo ng Malaysia na si Zulkifli Benher o Marwan. Miyembro raw ito ng Jemaah Islamiyah na galamay ng grupong Al-Qaeda sa Southeast Asia. He designed an IED that was similar to the one that exploded in Cotabato City yesterday. It is a vehicle-borne IED fashioned in a multicab. Nangangalap na rin ng mga saksi ang mga otoridad para malaman ang hitsura ng mga sospek. Ngayon pa lang, malaki na ang paniniwala ni Cotabato City Mayor Japal Gianni na siya at ang kapatid niyang City Administrator ang target ng pagpapasabog. Kilala rin daw nila ang mga nasa likod nito. May mga witnesses na even the mastermind is already identified. These are big people. I would say that these are a private armed group na ang motive kung ano-ano na. Kasunod naman ng insidente, itinaas ng pulisya sa Davao City ang triple red alert status. Nagpakalat na ng karagdagang pulis at sundalo lalo pat na lalapit ang pagdiriwang ng Kadayawan Festival ngayong buwan. We consider Davao is a priority target dahil this is among all the cities in Mindanao. We cannot afford to be very lax in our security inspections. Nagdagdag na rin ang mga police checkpoint sa Surigao City. Ganito rin sa Cagayan de Oro City kung saan may naganap ding pagsabog noong July 26. Sa Kidapawan City naman, kasama sa mga dasal ng mga residente ang mga nasawi sa mga pagsabog at ang seguridad sa kanilang lugar. Rose Bernales, Nagbabalita, Pilipinas.